Pwede ba akong pumasok? Mahina pero malinaw ang boses ni Timothy. Hindi na siya sumagot. Tumango lamang siya at binuksan ang bintana ng mas malaki. Tumalon naman papasok si Timothy. Parang sanay na sa lihim nilang pagkikita tuwing gabi. Namiss kita. Bulong ni Timothy habang dahang-dahang umuupo sa tabi niya. Ramdam ni Russell ang init ng balikat ng kaibigan sa tabi niya. Ilang pulgada lang ang layo nila, pero parang bawat segundo ay hinahamon ang lakas ng kanyang loob. Timothy, mahina niyang bulong. Lumingon naman si Timothy at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin. Anak ng pastor, iniibig ang kanyang kaibigan. Tahimik ang buong paligid. Ang tunog lang ng mga kuliglig ang inyong maririnig sa labas ng bintana. Nakaupo si Russell sa gilid ng kama. Nakatitig sa lumang krus na nakasabit sa dingding ng kwarto niya. Ilang taon na rin niyang sinubukang iwaksi ang damdaming pilit na sumisibol sa puso niya. Isang damdaming bawal at mali ayon sa turo ng kanyang ama. Ngunit totoo. Hindi niya maintindihan kung bakit si Timothy pa. Kaibigan niya iyon mula pagkabata. Halos araw-araw din silang magkasama. Si Timothy na masayahin, palabiro, at hindi kailanman nagkulang ng pag-unawa. Sa bawat titig, sa bawat ngiti, mas lalo lang nabubuhay ang damdamin ni Russell. Nang gabing yun, may kumatok sa bintana. Mahina lang na parang hangin. Pero alam niya na si Timothy na iyon. Binuksan niya ang bintana at bumungad ang napakaamong mukha nito. May bahid ng pag-aalinlangan, ngunit may ngiting pamilyar. Pwede ba akong pumasok? Mahina pero malinaw ang boses ni Timothy. Hindi na siya sumagot. Tumango lamang siya at binuksan ang bintana ng mas malaki. Tumalon naman papasok si Timothy. Parang sanay na sa lihim nilang pagkikita tuwing gabi. Namiss kita. Bulong ni Timothy habang dahang-dahang umuupo sa tabi niya. Ramdam ni Russell ang init ng balikat ng kaibigan sa tabi niya.
Ilang pulgada lang ang layo nila. Pero parang bawat segundo ay hinahamon ang lakas ng kanyang loob. Hindi niya alam kung saan siya huhugot ng tapang. Pero noong gabing iyon, para bang gusto niyang tumigil sa pagtanggi. Timothy, mahina niyang bulong. Halos hindi niya makilala ang sariling tinig. Lumingon naman si Timothy at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita-salita, walang palipaliwanag. Basta, isang titig lang. At para nang nasabi ang lahat. Alam ko, ang sabi ni Timothy. Matagal ko namang alam. Tahimik ang lahat. Mula ng gabing pumasok si Timothy sa kwarto ni Russell, tila ba ay nag-iba ang ihip ng hangin. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin. May mga titig na makabuluhan at may mga dalang kahulugan. Mga paghinga na tila sabay ang ritmo. Kinabukasan, sa simbahan, tahimik lang si Russell sa tabi ng kanyang ama. Iyon ay si Pastor Ruben. Habang nangangaral ito tungkol sa kasalanan at kabanalan, tahimik lang siyang nakikinig. Ngunit, ang kanyang pag-iisip ay gulong-gulo. Lalo na, alam niya na naroroon si Timothy. Nakaupo sa isang sulok ng kongregasyon. Paminsan-minsan naman silang nagkakatinginan. Pero sa bawat saglit na yun, tila sumisigaw ang puso niya. Natapos na ang misa. At lumapit si Timothy. Naaaninag ang kanyang pilyong ngiti sa labi. Kape tayo mamaya. Nag-aalaman si Russell at sagot niya, baka may makakita sa atin eh. Pero, nang dumikit ang palad ni Timothy sa braso niya, ay hindi na siya tumutol. Nagtagpo sila sa dati nilang tambayan sa isang lumang treehouse sa likod ng kanilang eskwelahan. Ang treehouse na dati nilang taguan kung bata pa sila. Ngunit sa kanilang pagtanda, ito ay naging silungan ng mga damdamin, pilit ay talatago. Dito ko unang napansin kung gaano ka kakaiba.
sabi ni Timothy habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ha? Kakaiba? Napangiting tanong ni Russell. Hindi mo kailangan magtago sa akin. Kahit anong takot mo, naiintindihan ko. Kasi ako rin, Russell. Nararamdaman ko rin to. Tahimik silang naupo. At dahan-dahan ay hinawakan ni Timothy ang mga kamay ni Russell. Napakainit at totoo. Walang pagtutol mula sa kanya. Hindi na nila kailangan ng paliwanag. At ramdam na nila dalawa. Bigla na lang itong naputol nang sa isang iglap, mayroon narinig silang kaluskos mula sa ibaba ng treehouse. Napatingin sila sa isa't isa at mabilis silang bumaba. Pero wala naman silang nakitang tao. O baka wala lang silang nakita. Mula noon, naging mainap si Russell. Hindi na siya tumutugon sa mga chat ni Timothy. Iniiwasan na rin ito sa school. Binalikan niya ang panalangin at ang mga sermon ng kanyang ama. Ang mga paalala ng simbahan. Pilit niyang nilalabanan ang kanyang damdamin. Isang gabi, habang nakaupo si Russell sa altar, nag-iisa, biglang may humawak sa balikat niya. At iyon si Timothy. Huwag mo akong itulak palayo, bulong nito. Alam mo, kahit ilang ulit mo akong iwasan, babalik at babalik ako. Kasi totoo to. Totoo tayo. Hindi ito kasalanan ng Russell dahil ito ang totoo. Napapikit si Russell at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-amin sa sarili. Lumipas ang mga araw, matapos ang mainit na halikan ni Russell at Timothy sa kwarto. Ngunit, hindi naging madali ang lahat at lalong lumalalim ang tensyon. Lalo na nang mas naging visible si Angelica sa buhay nila. Sa bawat pagsimba, sa bawat pagtulong sa simbahan, si Angelica ay laging nandoon. Maganda si Angelica, matalino, at may malalim na pananalig. Pero higit sa lahat, siya ang babaeng gustong iparehas ng pastor sa kanyang anak. Minsan, habang magkasamang nag-aayos ng mga silya sa church hall,
ay napansin ni Angelica ang lungkot sa mga mata ni Russell. Okay ka lang ba? Parang malayo ka. Mahinang tanong niya habang inaabot ang basahan. Balikat na lang si Russell at sabi niya, pagod lang siguro. Ngunit hindi yun ang totoo. Sa loob-loob niya, napapagapag siya. Sa tuwing nakikita niya si Timothy sa di kalayuan, parang may tinik na bumabaon sa kanyang dibdib. At hindi pa sila muli nagkakausap mula noong gabing yun. Isang gabi, habang nagliligpit ng gamit sa church after practice, ay nagpaiwan si Angelica. Russell! Mahina niyang tawag habang nakatayo sa harap ng altar. Lumingon naman si Russell. Lumapit si Angelica. May kapansin-pansing lambing sa boses niya. Russell, alam mong matagal na kitang kilala. Alam kong marami ka ring iniisip. Pero gusto ko lang sabihin na kung sakaling mapagod ka sa pag-iisa, ay nandito lang ako. Handang makinig at handang umitindig. Napatitig si Russell. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam niya. Hindi naman dahil may nararamdaman na rin siya para kay Angelica, kundi dahil naramdaman niya may sinseridad ang babae sa kanya. Lumapit si Angelica, paunti-unti, hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha. Inangat niya ang kamay at marahang inaplos ang pisngi ni Russell. Pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. Halos pabulong. Tumango si Russell. Bangamat may pag-aalinlangan. Yumakap si Angelica ng mahigpit. Walang mali siya at hindi rin masyadong matagal. Pero sapat para maramdaman ni Russell na may taong naghihintay kahit hindi siya ang taong gusto niya. Kinabukasan, napansin ni Timothy ang kakaibang closeness na ni Russell at Angelica. Sa gilid ng simbahan, nakita niya ang dalawa. Magkasamang tumatawa habang kumakain ng banana Q. Napakasakit. Parang sinasaksak ang puso niya. Umiling na lamang si Timothy at lumayo. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Ayaw niya ring guluhin si Russell kung pinipilit nitong mamuhay ayon sa gusto ng ama nito. Ngunit kinagabihan ay hindi na nakatiis si Russell.
Pinuntahan niya si Timothy sa lumang tambayan nila sa likod ng paaralan. Natahimik si Timothy habang nakaupo sa bangko. Hawak ang kanilang lumang larawan sa field. Pinipilit mo bang makalimot? Tanong ni Russell. Hindi ako ang dapat tanungin yan. Malamig na sagot ni Timothy. Akala ko ba ako? Lumapit si Russell at umupo sa tabi nito. Timothy, wala akong ibang minahal kundi ikaw. Pero napakahirap. Hindi lahat kayang tanggapin kung ano tayo. Lalong-lalo na si Papa. Si Angelica, putol ni Timothy. Mukhang okay na okay kayo. Hindi siya ang gusto ko. Pero napakabait niya, Tim. Tanggap niya kahit ganito ako. Gusto lang niya akong suportahan. Pero hindi ko rin naman siya kayang lokohin. Tahimik. Hangin lang ang naririnig. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Russell at inabot ang kamay ni Timothy. Mahal kita. Kahit sa harapan ni Papa. At kahit sa buong simbahan. At kung kinakailangan ko mang pumili, ayun ay ikaw at ikaw pa rin. Napapikit si Timothy at bumuntong hininga. Pagdilat niya, ay naroon pa rin si Russell. Mas totoo. At mas kita ang tapang na kanyang dala. Hindi na sila naghintay ng pagkakataon. At dahan-dahan naglapat ang kanilang mga labi. Napakainit. Napakatagal. Mapusok, ngunit punong-puno ng pag-ibig. At sa gitna ng dilim ng gabi, doon sila ay muling naging isa. Hindi lang sa halik, kung hindi sa pangako na lalaban sila. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing iyon sa tambayan. Bagamat malinaw na ang nararamdaman ni Russell at Timothy para sa isa't isa, isang sagabal pa rin ang tahimik na pagtrato ni Pastor Ruben sa kanyang anak. Hindi siya galit. Wala siyang sinasabi. Ngunit, ramdam na ramdam ni Russell ang bigat ng katahimikan. Parang may laging nakabiting salita sa pagitan nila. Isang tanong na hindi pa tinatanong at isang sugat na hindi pa ginagamot. Tuwing sabay silang kumakain,
Hindi umiimik si Pastor. Tuwing magkakasalubong ang mata nila, agad itong umiiwas. Pero hindi siya umaalis. Nananatili lamang na tahimik. Si Russell naman, hindi na muling nagtangkang ipaliwanag ang sarili. Pero alam niyang, hindi siya kailanman hihingi ng tawag sa pagmamahal ng totoo. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglilinis sa kwarto, ay dumating si Angelica. May dala itong maliit na basket ng prutas at isang nakangiting mukha. Pwede ba akong pumasok? Tumango si Russell. Oo naman. Umupo si Angelica sa kama at tiningnan si Russell ng diretso. May mga bakas ng pagod sa mukha niya, pero may kakaibang liwanag din sa mga mata niya. Para bang isang desisyong matagal nang pinipigil na ngayon ay bibitaw na. Russell, gusto ko lang magpasalamat. Para saan? Sa pagiging totoo mo. Sa hindi mo pagpilit na ako ay mahalin. Sa hindi mo gawang pagpapanakbutas lamang para sa akin. Tumahimik si Russell. Alam ko namang may nararamdaman ka kay Timothy. Ramdam na ramdam ko at hindi ako bulag. Pasensya ka na, Angelica. Umiling si Angelica at sabing, hindi ko kailangan ng sorry. Hindi ko rin kailangan ng paliwanag. Lahat ng ito, tinanggap ko na. Hindi mo ako mahal. Masakit man, pero yun ang totoo. Napangiti na lang si Russell, sabi niya. Hindi ka madaling palitan. Hindi rin ako madaling magmahal. Pero kapag minahal ko, buong buo. Kaya ngayon, gusto ko lang na malaman mo na okay lang ako. At suportado ko kayong dalawa. Hindi napigilan ni Russell na mapaluha. Lumapit si Angelica at niyakap siya. Mahigpit, pero wala nang halong pagnanasa. Walang halong sakit. Isang yakap ng pagpapalaya. Pero Russell, sana kahit papaano, matutunan ka ring yakapin ng tatay mo. Kinabukasan, Sabado ng gabi, tahimik na nagluluto si Russell ng hapunan. Wala si Mama. May overnight retreat daw kasama ang women's ministry. Magkasama lang sila ni Pastor Ben sa bahay. Pagbaba ng ama niya mula sa kwarto, ay hindi siya nagsalita. Umupo lang sa dining table. Nagbukas ng Biblia at nagsimulang magbasa. Napakatahimik. Si Russell, hindi makatiis.
Ngunit hindi dumating si Pastor. Pa, kung hindi mo na ako kayang mahalin dahil sa kung sino ako, sabihin mo lang. Mas masakit pa yung wala kang sinasabi. Tahimik pa rin si Pastor Ruben. Nanginginig na ang boses ni Russell. Alam kong mali para sa pananampalataya mo. Pero kung hindi ito kasalanan, paano? Paano kung pagmamahal lang talaga? Paano kung hindi ito pinili kundi tinatanggap? Dahan-dahang inilipag ni Pastor Ruben ang Biblia. Tumitig sa anak niya. Sa unang pagkakataon, kitang-kita ni Russell ang pagod sa mata ng kanyang ama. Hindi galit, kundi takot. Hindi kita kinakausap. Hindi dahil galit ako, mahina niyang sabi. Hindi kita kinakausap dahil natatakot ako na kapag nagsalita na ako, baka mawala ka. Nanlaki ang mata ni Russell. Hindi ko alam kung paano tatanggapin to. Lumaki ako sa paniniwala na mali ito. Na ito'y isang kasalanan. Na ito'y dapat tinutuwid. Tumingin si Russell sa ama niya. At ngayon pa, huminga ng malalim si Pastor Ruben. Ngayong anak ko na mismo ang may ganitong puso, hindi ko kayang itakwil ka. Tumulo ang luha ni Russell. Hindi siya makapaniwala. Pero kailangan ko pa ng panahon, dagdag ni Pastor. Hindi ko kayang yakapin agad. Pero ayoko ring mawala ka. Kaya anak, kung pwede lang, pwede bang dahan-dahan lang? Tumango si Russell. Tumayo at lumapit sa kanyang ama. Yumuko siya. Inabot ang kamay ng kanyang ama. Pero sa halip na tanggapin ito, niyakap siya ni Pastor Ruben. Walang sali-salita. Isa lang mahigpit na yakap. Pero, sa puntong yun, ay higit pa sa sapat iyon. Ilang araw matapos ang pag-uusap nila, inimbitahan ni Russell si Timothy sa bahay. Nasa terrace sila. Umiinom ng mainim na tsaa habang malamig ang simoy ng hangin. Tahimik si Timothy at parang may gustong itanong. Anong iniisip mo? Tanong ni Russell habang nakatingin sa langit. Hindi ko alam kung panaginip ba to. Bakit? Kasi dati, hindi ko ma-imagine na aabot tayo sa ganito. Na makakaupo ako dito sa bahay nyo nang hindi pinapalayas. Napangiti si Russell. Hindi pa lahat okay, pero papunta na tayo dyan. Humawak si Timothy sa kamay niya. Mahal na mahal kita. Hindi mo na kailangan sabihin, Tim.
dahil ramdam na ramdam ko. Tumayo si Russell at hinila si Timothy papasok ng bahay. Pumasok sila sa kanyang kwarto. Simple lang, maaliwalas. May maliit na lampshade sa gilid ng kama. Doon, walang nagsalita. Nagkatinginan lang. Hanggang sa dahan-dahan silang naglapit. Nagtagpo ang kanilang mga labi. May paglambing. Mapanabik pero punong-puno ng pagmamahal. Hindi ito pagmamadali. Hindi ito pagnanasalang. Hinawakan ni Russell ang mukha ni Timothy. At mahina niyang binulong. Simula ngayon di na kita bibitawan. Lumipas ang buwan. At sa unang pagkakataon, buong puso silang naglakad papasok sa simbahan. Magkasama. Hindi lahat ngumiti. May ilan pa ring nagbubulong-bulungan. Pero hindi na yun mahalaga. Wala silang pakialam. Sa dulo ng altar ay nakatayo si Pastor Ruben, nakasuot ng simpleng polo, hawak ang Biblia. Nang makita silang magkahawak kamay, ay hindi ito umiwas. Hindi rin ngumiti. Pero tumango siya. At sa simpleng tanong na iyon, buo na ang mundo ni Russell. Minsan na hindi natin mapipili kung saan tayo pinanganak. Hindi rin natin mapipili kung sino ang mamahalin natin. Pero, kaya nating piliin kung paano mamuhay. Mamuhay ng totoo, mamuhay ng tapat at may tapang. Dito sa mundo na madalas husgahan kung ano ang kakaiba, mas mahalaga pa rin ang puso na marunong magmahal. Kahit kanino, kahit kung sino, at kahit kailan. At sa huli, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit pa tayo matatakot magmahal? May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo rin.